Tama kaya na isama mo ko pa uwi sa inyo? Bakit hindi? Asawa kita, kaya kung nasaan ako, dapat nandun ka rin. Baka kasi hindi ako matanggap ng pamilya mo. Ang pakikisamahan mo lang naman yung mga kapatid ko eh. Ang babait yung mga yun. Tsaka, hindi naman natin sila makakasama sa iisang bahay eh. May kanya-kanya na silang pamilya. Inakabahan lang kasi ako na baka hindi ko sila makasundo eh. Alam mo naman na hindi ako sanay humarap sa mga tao. Huwag kang mag-alala. Lagi naman ako nasa tabi mo para hindi ka mailang sa kanila. Mababait sila, pangako. Maliban kay Kuya Marco na medyo suplado. Ay, basta para sa'yo, lahat gagawin ko para makasundo ko sila. Alam ko na makakasundo mo kagad sila, lalo na yung mga kapatid ko. Kasalukuyang inaayos ko ang mga gamit namin nang pumasok si Joel. Tinatanong nito kung kailangan ko pa ba ng tulong. Habang tinutulungan niya ako, nasabi ko ang bumabagabag sa akin tungkol sa pag-uwi namin sa bayan nila. Wala pang 1 taon kami nagsasama ni Joel. Napadpad siya rito sa probinsya nang isama siya ng kanilang project manager para maging bodigero o bantay ng materyales. Malaki kasi ang tiwala ng boss nito sa kanya dahil bukod sa maaasahan sa trabaho, pamangkin din niya ang asawa ko. 2 taon na nagtatrabaho dito si Joel nang magkakilala kami. Isang gabing bumabagyo. Nadaanan niya ako na basang-basa ng ulan. Nag-alok ito ng tulong at nagsabing ihahatid ako sa bahay namin. Doon nag-umpisa ang maganda naming pagtitinginan. Sa araw na paalis na kami, sobrang bigat ng dibdib ko. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ay mahihiwalay ako sa pamilya ko. Pero nauunawaan naman nilang sitwasyon ko. Naiintindihan nila na kailangan kong sumama at sumunod sa asawa ko. Sa biyahe pa lang, hindi na maalis-alis ang kaba sa dibdib ko. Madaling araw na kami nakarating sa lumang bahay ng mga magulang ni Joel. Mabuti na lang may biyahe pa ng tricycle papasok ng sa kanila. Ayon kay Joel, wala nang nakatira sa bahay ng mga magulang niya. Dahil siya ang bunso sa kanya napunta yun. Malaki ang lote na namana nilang magkakapatid sa namayapa nilang mga magulang. Sa lote na rin na yung nagtayo ng kani-kanilang bahay ang 3 pa niyang mga kapatid. Bali 2 silang lalaki at 2 babae. Sinong nakatira sa bahay na to nung wala ka? May regular na labandera yung ate ko, si Aling Ida. Siya yung pinakiusapan ko na maglinis itong bahay. Sa taas may 2 kwarto. Kaya lang may mga nakatambak na gamit eh. Dito naman sa ibaba, nung buhay pa yung mga magulang ko, may pinagawa silang kwarto. Hindi na kasi nila kaya mag-akyat panaog noon. Nasaan ang bahay ng mga kapatid mo? Yung bahay na malaki na nakikita mo, Kuya Marco yan. Isa lang ang anak nila ng hipag ko. Yung bahay naman nila Ate Mildred at Ate Josie, nasa likod naman. Sana matanggap nila ako. Nahihiya ako kasi parang maigi buhay niyo kumpara sa amin. Oo naman, huwag ka mag-alala. Mababait naman sila. Basta pakisamahan mo lang. Tsaka, hindi naman sila tumitingin sa katayuan sa buhay eh. Hindi rin naman mayaman ang mga magulang namin. Masipag lang talaga sila kaya napag-aral kami. Ewan ko ba sa sarili ko? Kahit anong sabihin ni Joel, hindi pa rin mapanatag ang loob ko. Aalisin ko na lang sa isipan ko ang mga negatibong naiisip. Kapag nakaharap ko na ang mga kapatid niya, pakonsuelo ko na lang sa sarili ko. Hindi naman sila ang pakikisamahan ko kundi si Joel. Nagpahinga lang kami sandali sa silid sa baba bago naghanda ng almusal. Bumili na lang muna siya ng bigas at itlog sa may tindahan. Bukas naman araw ng palengke rito sa amin. Bukas na lang tayo mamalengke. Baka mayroong ulam kila ate. Hihingi na lang muna ako. Alam na kaya nila na nandito na tayo? Baka alam na rin nila. Pagkatapos natin kumain punta tayo kina Ate Mildred at Ate Josie. Sige, dadalhin ko na rin ang mga pasalubong natin. Iniligpit ko lang ang mga pinagkainan namin bago kami nagtungo sa bahay ng mga kapatid na asawa ko.
Mainit naman akong tinanggap ng dalawa niyang ate, mga asawa at mga anak. Inalok pa kami doon naman ng halian sa kanila na pinaunlakan naman namin. Dahil sa mainit nilang pagtanggap sa akin, nawala na ang kaba ko. Nabanggit ni Ate Mildred na baka mamayang gabi ko pa makilalang isa nilang kapatid at hipag dahil parehong nasa trabaho mga yon. Makwento rin si Ate Mildred dahil nahihiya pa. Puro tango at ngiti lang ang sinasagot ko. Pag uwi namin sa bahay, hindi na maalis ang ngiti sa labi ko. Ang bait pala talaga nila, no? Kung kausapin nila ako, para bang matagal na nila akong kakilala. Sabi ko na sa'yo eh. Hay, Oh, para saan naman yan? namimiss ko na agad sina inay at ang kapatid ko. Alam mo naman na hindi ako sanay na mawalay sa kanila. Naiintindihan naman kita. Tsaka, sabi ko naman sa'yo eh, kahit anong oras, pwede mo silang dalawin. Pasensya ka na kung medyo madrama ako. Baka isipin mo, masyado akong maarte. Hindi lang talaga ako sanay na tumira sa malayo. Masasanay ka rin sa lugar namin. Wala rin naman itong pinagkaiba sa probinsya nyo eh. Napansin ko nga din yun. Parang probinsya din itong sa inyo. Ay, okay lang ba kung maiwan muna kita rito sandali? Pupuntahan ko na yung tropa ko. Magpapakita lang ako. Malapit lang naman ang bahay nila rito eh. Oo naman. Aayusin ko na lang ang mga gamit natin habang naghihintay sa'yo. Hindi naman ako magtatagal. Kaibigan ko na kasi siya mula nung pagkabata eh. Baka magtampo kung sa iba pa niya mabalita na dumating na ako. Humalik pa sa noo ko si Joel bago ito lumabas ng bahay. Ako naman, inabala ko na lang ang sarili ko sa paglalagay ng mga damit namin sa cabinet na naroon. Sa pinakailalim ng bag ko, ay may nakita kong isang maliit na kahon. Nanginginig ang kamay ko na inalis yun at naghanap ng pwedeng pagtaguan. Ipinilit kasi yun ni inay na dalhin ko. Baka raw magamit ko balang araw. Bandang 5:00 na, hindi pa rin dumarating si Joel. Nagsaing na lang ako ng maaga at prinito ang binigay ni Ate Mildred na isda. Gumagawa ako ng sausawan nang may kumatok sa may pinto. Nakangiti pa akong binuksan yun. Isang mistisahing babaeng bumungad sa akin. Nakapustura ito at mukhang suplada. Ikaw pala ang asawa ni Joel. Bata ka pa pala, no? Ako si Regina, asawa ng Kuya Marco ni Joel. Kayo po pala. Kumusta po? Ako po si Herisa. Pasok po kayo. Ay, wag na. May ginagawa ka yata eh. Baka makaabala lang ako. Gusto lang kitang makita. Nabanggit kasi sa akin ni na ate na umuwi na nga daw kayo. Nasabi nga din nila na bata ka pa pala. Nasa 20 ka lang ba? At si Joel 36 na ata? 25 na po ang edad ko. Sige, aalis na ako. Gusto lang kitang makita. Ituloy mo ng ginagawa mo. Minsan iimbitahin ko kayo sa bahay para maghapunan. Sige po, sasabihin ko kay Joel pagdating. Nang tumalikod si Ate Regina, saka ko naman isinara ang pinto. Binalikan ko na rin ang ginagawa ko. Bandang 6:00 nang dumating si Joel. Amoy alak din ito. Uminom ka? Nahihiya kasi akong hindihan yung kaibigan ko eh. Galit ka ba? Hindi naman. Tsak, gutom ka na. Teka, maghahanda lang ako ng hapunan natin. Naupo na si Joel sa upuan habang nakatukod ang parehong siko nito sa mesa. Pinagtimpla ko muna siya ng kape para mawala ang kalasingan. Saka ko naghain sa mesa. Habang kumakain, naalala ko ang pagpunta ng hipag niya. Galing pala dito si Ate Regina. Oh, talaga? Kasama ba si Kuya Marco? Siya lang ang nagpunta dito. Sabi nga niya, minsan daw iimbitahan niya tayo na maghapunan sa kanila. Nahiya nga ako eh.
Mukha kasi siyang sosyal. Parang may pagkasupladang dating. Pero mabait naman siyang kausap. Oo naman. Mabait ang hipag kong yun. Sa katunayan, mapera din yun. Mukhang mapera din naman sina Ate Mildred at Ate Josie ah. Oo naman, tsaka mababait talaga. May nahihimigan akong kakaiba sa pananalita ni Joel. Hindi ko na lang pinansin. Baka kasi dahil nakainom siya. Ayon kasi sa kwento ni Joel nung nasa amin pa kami, lahat sila napatapos ng mga magulang nang dahil sa pagtatrabaho sa lupa. Ang dalawa nitong kapatid na babae ay pawang mga guro sa pampublikong eskwelahan. Ang Kuya Marco naman ito ay may maliit na negosyo na bigay ng asawa nito. At ang hipag nito sa isang malaking kumpanya nagtatrabaho. Saktong 1 linggo, kinausap ako ng asawa ko. Sa Lunes nga pala mag-uumpisa na ulit ako sa trabaho. Mabuti nga napakiusapan ko yung boss ko na sa malapit na lang ako i-destino para uwian din ako dito sa bahay. Ilang taon na rin naman na lagi niya akong tinatapon sa malalayo Mabuti naman at sa malapit ka lang niya idinestino. Naku, kung hindi niya ako pagbibigyan, baka maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Ayoko naman kasing maiwan ka rito mag-isa. Baka maisipan ko nang umuwi sa amin kung nagkataon. Nakitawa na rin sa akin si Joel. Marami pa kami napag-usapan ng mga plano namin sa buhay. Kagaya ng pagkakaroon ng anak. Handa na rin naman ako. Kaya lang hindi pa siguro itong tamang panahon. Kaya hindi pa ako nabubuntis. Minsan umakyat ako sa 2 palapag ng bahay. Marami palang mga gamit doon na nakatambak na maayos pa naman. At ang ilan ay nakabalot pa sa plastik. Ang ilan doon ay gamit sa kusina at mga laruan. Kanino yung mga gamit sa taas? Mukhang mga bago pa ang iba Kina Kuya Marco ang mga yun. Diyan muna nila nilagay kasi wala daw silang mapaglalagyan sa bahay nila. Ah, ganun ba? Ipapakuha ko na lang yung mga yun para magamit na natin ang silid sa taas. Hindi naman nakakaabala. Ayos lang siguro kung doon muna. Ay nako, mabuti lang kunin na lang nila. Ayoko kasing may masabi ang hipag ko Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Huwag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Maselan ba ang hipag mo? Medyo. Naku, kung ganun mabuti pang ang ipakuha mo na lang nga. Baka isipin nila, pinakikialaman natin o ako yung nangingialam. Bukas na bukas rin, papakuha ko na. Kinabukasan pumunta sa kabilang bahay si Joel para sabihan ng mag-asawa tungkol sa mga gamit sa taas. Agad namang pumunta ang kuya nito sa amin. Binati ko naman siya. Ngumiti lang to sa akin. Pagkatapos umakyat na si Kuya Marco sa 2 palapag. Nasa kusina ako nang bumaba ito at narinig ko ang pag-uusap nila. Wala bang nangialam sa mga gamit namin sa itaas? Sino naman ang mangingialam sa gamit nyo dyan? Alam mo naman kasi ang ate Reyna mo. Kaya nga pinapakuha ko na sa inyo Gusto ko na rin kasi maayos yung taas. Sige. Maghanap lang muna ako ng makakatulong ko para mahakot na mamaya. Hindi ko naman kasi kayang buhatin ng malalaking gamit. Lumabas na rin si Kuya Marco sa bahay namin. Tsaka naman ako lumabas ng kusina. Wala naman sinabi pa si Joel sa akin. Noong hapon, kasama ang labanderang si Aling Ida, hinakot na ng mga ito ang mga gamit sa taas. Ngumiti pa sa akin na mabait na may edad ng babae. Habang tumatagal sa poder ng asawa ko, isa sa napansin ko ang pagiging suplado ng kuya nito. Nahihiya tuloy akong bumate kapag nakikita ko sa labas. Madalas kasi, puro tango lang ang iginaganti sa akin. Araw ng linggo, may handaan ng araw na yon. Kaarawan kasi ng isa sa mga anak ni Ate Mildred. May konting salo-salo na gaganapin sa bahay nito. Kaya pumunta ako para tumulong. Kahit sa paggagayat man lang ng mga gagamiting sangkap. Sa ilang buwan kong paninirahan doon, kahit papano,
nakilala ko na ang pamilya ng asawa ko. Minsan nagpang-abot kami ni Ate Regina. Tinanong niya ako kung ano bang ginagawa ko sa bahay namin. Wala ka bang balak magtrabaho at tulungan si Joel? Dati po may trabaho ako sa probinsya namin. Nung magsama po kami ni Joel, pinahinto na niya ako. Ganun? Baka kasi akala mo maraming pera si Joel dahil malaki ang bahay niya. Hindi ko naman po yun iniisip. Dapat kahit papano may pinagkakakitaan ka rin. Pag-uusapan po namin ni Joel ang bagay na yan. Naiinip din po kasi ako dito sa bahay. Baka ayaw lang ni Joel na magtrabaho ka sa malayo. Pero kapag dito sa malapit, ayos lang sa kanya. Baka nga po. Tamang-tama. Kailangan namin ng labandera, baka gusto mo. Sige po, kailan po ba kayo magpapalaba? Bukas sana kung wala kang gagawin. Sige po ate, pupunta po ako ng maaga sa inyo. Baka sa mukha ni Ate Regina ang saya sa naging sagot ko. Kahit ayoko sana, naisip kong kailangan kong makisama. Baka ito na rin ang daan para mapalapit ako sa kanilang mag-asawa. Kinabukasan, pagkaalis ni Joel para pumasok sa trabaho, agad akong nagtungo sa kabilang bahay. Sarado pa ang pinto, kaya kumatok ako. Ilang sandali rin ang hinintay ko bago may nagbukas. Pasensya na Ate Regina, bukang nagising ata kita. Nako, hindi. Kanina pa nga kita hinihintay Kasi sabi mo maaga ka. Si Joel nakaalis na ba? Kaaalis lang niya. Tara dito sa likod. Doon ka maglalaba. Muling isinara ni Ate Regina ang pinto at nauna siyang naglakad sa gilid ng bahay. Sumunod naman ako sa kanya. Pagdating doon, 3 basket na puno ng labahin ang naroon at sa mahabang upuan ay naroon ang mga kumot at kobre kama. Para bang isang buwan yung labahin. Siya nga pala, sira yung washing machine namin kaya ayos lang ba kung mano-mano ang laba mo? Oo naman ate. Sanay naman ako na nagkukusot ng damit. Sige, simulan mo na. Ito ang sabon. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo pa ng sabon. Ay siya nga pala. Huwag kang papasok basta-basta sa loob ng bahay ha. Kumatok ka lang. Sige po. Pinaghiwalay ko muna ang mga puti at dekolor ng mga damit. Ibinabad ko muna ang mga puti at saka ako nag-umpisa na magkusot. Pagsapit ng 10:00, dinalhan ako ni Ate Regina ng kape. Pasado 1:00 na nang makakain ako ng tanghalian. 5:00 na hindi pa rin ako tapos maglaba. Kaya binilisan ko na. Nag-aalala kasi ko na baka dumating na si Joel. Hindi ko kasi sinabi sa kanya na bala kong ipaglaba si Ate Regina. Pasado 6:00 nang makatapos ako. Pag-uwi ko ng bahay, agad naman ako nagluto para sa hapunan namin. Nakaupo na ako sa sala at nagpapahinga na nang dumating si Joel. Kumusta maghapon mo? Ayos naman. Mukha kasing pagod na pagod ka Marami lang akong ginawa maghapon. Hindi mo naman kailangan magpakapagod dito. Alam mo naman na hindi ako sanay na walang ginagawa Hindi rin naman nag-usisa pa ang asawa ko. Nagdesisyon na lang ako na wag na munang ipaalam ang paglalaba ko kina Ate Regina. Nung nasa kwarto na kami, pagkalapat pa lang ng likod ko sa higaan, nun ko naramdaman ang matinding pagod sa maghapong paglalaba. Kaya naman kahit nagkukwento pa ang asawa ko, tinulugan ko na siya. Nang malingunan ako ni Joel na mahimbing nang natutulog, napapailing na lang siya na inayos ang kumot ko sa katawan. Kinabukasan, kahit masakit pa rin ang buong katawan ko, bumangon na ako para ipaghanda ng almusal at baon si Joel. Nang makaalis ito,
Muli akong pinuntahan ni Ate Regina. Nakikiusap ito na kung maaari daw ay ipamalansya ko sila. Sige po ate, tatapusin ko lang po yung ginagawa ko rito. Pupunta na lang po ako sa bahay niyo. Salamat ha. Malaking tulong talaga ang pagdating mo. Nagkaroon ako ng katulog. Makakatulong pala. Ang hirap kasi maghanap ng kasambahay sa panahon ngayon eh. Oo nga po, mahirap nang magtiwala basta-basta. Maiba nga pala ako. Alam ba ni Joel na naglabada ka sa amin ngayon? Ay hindi po, wala po ko sinasabi sa kanya. Tama, huwag mo na lang banggitin sa kanya. Atin-atin na lang ha. Baka kasi kung anong isipin niya. Oo ate, hindi ko na lang ipapaalam. Gusto ko rin naman pong kumita kahit nandito lang ako sa bahay. Ang dali mo naman palang kausap, Herisa. O paano, punta ka na lang sa bahay ha. Kumatok ka lang, hihintayin kita. Nakangiti akong tumango kay Ate Regina. Nang makaalis siya, mabilis ko nang tinapos ang mga gawain ko dito sa loob ng bahay. Nang pumunta ako sa kanila, nakasarado ang pinto. Kaya kumatok na lang ako gaya ng dati. Nakangiti namang pinagbuksan ako ng pinto ni Ate Regina. Akala ko sa loob ako ng bahay mamamlansya. Nagulat ako nung dinala niya ako sa likod, malapit sa labahan, sa may bandang kaliwa. Naroon na ang plancha at basket ng mga damit na paplansyahin ko. Dito po ba ako mamamalansya? Oo. Dito mo nilang sa bakal na hangiran mo ilagay yung mga matatapos mo. Sige po. Hindi kasi pwede sa loob ng bahay. Paalis kasi kami ni Marco. Yung anak namin may lakad din. Yung pananghalian mo, ilalabas na lang namin bago kami umalis. Tango na lang ang naisagot ko. Para kasing biglang umurong ang dila ko. Parang bigla rin nag-init ang mga mata ko sa hindi ko malamang dahilan. Nang tumalikod si Ate Regina, inumpisahan ko na ang pamamalansya. Bago nga umalis ang mag-asawa, naglabas ang mga to ng isang kalderong kanin at isang mangkok ng ulam. Bago tumalikod, nagbilin pa si Ate Regina na baka gabihin sila. Kaya bukas na lang nila iaabot ang bayad sa akin. Patang-pata ang katawan ko nung matapos akong mamalansya. 6:00 na nang makatapos ako. Pagdating ko sa bahay, agad naman ako nagluto. Mabuti na lang may dala ng ulam si Joel. Kaya hindi na ako nagluto ng uulamin namin. Mukhang pagod na pagod ka na naman ah. Ano bang ginawa mo? Naglinis ako sa taas. Naglampaso ako ng sahig para kumintab. Hindi mo naman kailangan magpakapagod dito sa bahay eh. Hindi kita inuwi rito para gawing alila. Alam ko naman yun. Pero bahay ko na rin to, di ba? Kaya tama lang na linisin ko. Kasama yun sa pagiging katuwang mo sa buhay. Swerte ko talaga sa'yo. Bukod sa maganda na, maasikaso, sobrang bait pa. Naku, wala na akong mahihiling pa. Nambola pa talaga. Hindi yun bola ah. Totoo naman ah. Oo na. Kumain na nga tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Kahit pagod sa maghapon, kapag ganun na kagaan ang usapan naming mag-asawa, napapawi lahat ng pagod ko. Maliban kasi sa pagiging mag-asawa namin, ramdam ko yung para lang kaming magkaibigan na nagbibiruan. Kinabukasan, nang makaalis si Joel, pinuntahan naman ako ni Ate Regina para ibigay sa akin ng bayad. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Hindi na rin siya nagtagal dahil may lakad pa daw silang mag-asawa. Minsan may salo-salo sa bahay ni na Ate Mildred. Napansin ko kahit wala namang may birthday o okasyon, mahilig magluto at mag-imbita si Ate Mildred. Habang kahuntahan ni Joel ang mga bayaw, kami naman ay nag-uusap ng mga hipag ko. Biglang lumapit si Ate Regina sa amin at nakipagkwentuhan.
Alam nyo, nagkita kami ng dating nobya ni Joel. Bumalik na pala galing Amerika. Kilala mo ba siya, Herisa? Pahapyaw pong naikukwento sa akin ni Joel. Ang yaman nun at ang ganda. Sayang nga lang hindi sila nagkatuluyang dalawa. Pero parang mahal pa rin naman niya si Joel. Tumikhim naman si Ate Mildred at hindi nakaligtas sa aking paningin ang tinging ipinukol niya kay Ate Regina. Pagkatapos nun, binago na nito ang pinag-uusapan. Nawalan na rin ako ng ganang magsalita. Parang gusto ko kasing maiyak ng mga oras na yun. Kahit mabigat ang dibdib ko, tumulong pa rin ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Nagyaya na ring umuwi nun si Joel. Bago umalis, palihim muna akong kinausap ni Ate Mildred. Sabi niya, huwag ko na lang daw pansinin ang mga sinabi ni Ate Regina. Ang mahalaga naman daw ako ang pinili ni Joel na makasama. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi nito. Pagdating sa bahay, tinanong ni Joel kung anong mga pinag-usapan namin ng mga kapatid niya. Sari-sari ang mga napag-usapan namin. Nabanggit nga din ni Ate Regina na nagkita sila ng dati mong nobya. Kagagaling lang daw ng Amerika. Si Sonia. Ano pang sinabi ng hipag ko? Tingin daw niya may gusto pa rin sa'yo ang dati mong nobya. Kalokohan yan. Huwag na nga natin pag-usapan ng bagay na yan. Bakit ayaw mo? Baka totoo. Ikaw ba, may pagtingin pa rin sa dati mong nobya? Ano bang klaseng tanong yan? Oo, hindi lang ang sagot. May gusto ka pa ba sa kanya? Matagal na kaming tapos ni Sonia. Ikaw ang asawa ko kaya ikaw ang mahal ko. Tinitigan ko lang si Joel. Umiwas naman siya ng tingin sa akin. Malakas ang kutob ko na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero pilit ko na lang yung inalis sa isipan ko. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Natulog na lang akong nakatalikod sa kanya. Naramdaman ko pa ang pagtayo niya at paglabas ng silid namin. Kinabukasan, maaga pa rin akong gumising para ipaghanda ng almusal at baon ng asawa ko. Hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko. Nakakaramdam na rin ako ng inis sa hipag niyang si Ate Regina. Pakiramdam ko kasi, sinadya nitong banggitin ng dating nobya ng asawa ko sa harapan ko. Humalik pa rin sa pisngi ko si Joel bago lumabas ng bahay. Ako naman nagmukmuk lang. Bandang tanghali na may kumatok sa may pinto. Si Ate Regina ang nasa labas. Alanganin ng ngiti nito sa labi. Dahil siguro sa formal lang itsura ko. Hindi katulad dati na may nakapaskil ng ngiti sa labi ko. May kailangan po kayo? Itatanong ko sana kung may ginagawa ka ngayon. Meron po. May inaayos po kasi ikalawang palapag nitong bahay. Ganun ba? Mamayang hapon kaya? Hindi ko po kasi alam kung hanggang ano oras ako sa pag-aayos Abala ka pala masyado. Magpapalinis sana ako ng bakuran namin. Marami na kasing ligaw na damo. Bukas kaya pwede? Titingnan ko po kung wala akong gagawin. Sana wala. O paano bukas na lang ha? Hindi na hinintay ni Ate Regina ang sagot ko. Mabilis na siyang tumalikod at naglakad palayo. Ako naman biglang nag-iba ang timpla. Hindi ko na maitago ang inis sa mukha ko. Inabala ko na lang ang sarili ko sa mga gawain. Dito ko na lang ibinunto ng bigat sa dibdib ko. Nung bandang hapon naman, kinatok muli ako ni Ate Regina. Baka naman wala ka nang ginagawa. Makikisuyo sana ako sa'yo. May darating kasi akong bisita bukas Ang tataas na ng damo sa harapan ng bahay namin. Baka kasi gahulin na kung bukas mo pagagawin. Sige po ate. Pupunta na ako. Ay, salamat ha.
Kanina pa talaga ako namomroblema eh. Maya-maya lang sumunod na rin ako sa kabilang bahay. Inumpisahan ko na ang pagtatanggal ng damo para matapos na agad. Mabigat na kasi ang pakiramdam ko sa hipag ng asawa ko mula nung nakaraang gabi. Sa umpisa pa lang, ramdam ko na pakitang tao lang ang ginagawa nito sa akin. Alam kong hindi nila ako gustong mag-asawa. Gusto ko lang makisama para wala silang masabi sa akin. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko namalayan na nalinis ko na pala ang buong bakuran ni na Ate Regina. Hinanap ko na siya para sabihing tapos na ako sa ginagawa ko. Dahil bawal ako pumasok sa bahay nila, hinanap ko na lang siya sa may likod bahay. Nakita ko siyang nakatalikod sa gawi ko habang kausap ang asawa nito. Tatalikod na sana ako dahil hindi maganda ang makinig sa usapan ng iba. Pero nabuo ang kuryosidad sa akin na marinig ko ang pangalan ko. Para akong ipinako sa kinatatayuan ko at tuluyan na lang nakinig sa pinag-uusapan ng mag-asawa. Baka magsumbong yan kay Joel. Sabihin inaalila natin. Hindi yan, no? Sinabihan ko naman siya na huwag sabihin sa kapatid mo. Gusto rin naman niya ang ginagawa niya eh. Tsaka, binabayaran ko naman siya. Kaya wala siyang karapatang magreklamo. Ayoko lang mag-away kami ni Joel ang dahil sa babaeng yon. Hindi yan. Ako na ang bahala. Tsaka pasalamat nga ang babaeng yun eh. Pinapakisamahan pa natin siya ng maayos. Ako, ewan ko ba dyan kay Joel? Mag-aasawa na rin lang eh, taga-probinsya pa. Malay mo, ginayuma lang ng babaeng yan ang kapatid mo, kaya napaibig sa kanya. Ay, ewan ko ba dyan kay Joel? Kahit kailan talaga hindi nag-iisip. May tinapos naman, pero ayaw gamitin. Tignan mo nga, ganyan lang ang trabaho. Nakausap ko nga si Sonia eh. Kahit pala nasa Amerika pa siya noon, tinatawagan pa rin niya ang kapatid mo. Yang si Joel lang daw ang ayaw makipag-usap. Masama pa rin daw ang loob sa kanya. Wala na siyang magagawa pa. May asawa na si Joel. Hindi pa naman sila kasal kaya marami pa rin pwedeng mangyari. Kahit na, hindi nahihiwalay ni Joel ang asawa niya. Malay mo naman, kapag nakita ulit ni Joel bukas si Sonia matauhan siya. Maisip niya na mahal pala niya ang dati niyang nobya. Si Sonia bang sinasabi mong bisita mo bukas? Oo, siya nga. Bakit mo siya inimbita rito sa bahay? Baka mamaya pagmulan niya ng gulo. Kaibigan ko na rin siya. Kaklase siya ng kapatid kong bunso kaya naging malapit na rin kami sa isa't isa. Nung lagi siyang pumupunta sa bahay namin dati. Wala naman masama kung papupuntahin ko siya dito. Ay nako, bahala ka na nga. Sana lang walang maging problema pagpapapunta mo sa kanya rito. Magtiwala ka lang sa akin. Ang akin lang naman ayoko ng iskandalo. May tiwala naman ako sa plano mo pero hindi sa asawa ni Joel. Baka kung anong gawin nun. Hindi ko na narinig pa ang sinagot ni Ate Regina sa asawa. Mabilis na akong umalis at bumalik sa bahay. Sa sobrang paninikip ng dibdib ko, hindi rin ako makaiyak. Uminom na lang ako ng tubig para gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung gaano katagal na. Basta na lang ako nakatulala sa isang tabi. Nung dumating si Joel, may dala itong pasalubong sa akin. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Napangiti na rin ako. At sandali ko nakalimutan ang mga narinig ko kanina sa mag-asawa. Nung naghahapunan na kami, pasimple ako nagtanong sa asawa ko tungkol kay Ate Regina. Gusto ko lang makumpirma na tama ang sapantaha ko sa totoo nitong ugali. Bakit mo naman itanong yung hipag ko? Nababaitan kasi ako sa kanya. Kapag wala ka, lagi niya akong kinakausap. Talaga? Ano naman ang pinag-uusapan niyo? Kung ano-ano lang naman. Ang totoo niyan, hindi ko gusto ang ugali niya. Kahit yung mga kapatid ko, iba kasi ang ugali ng hipag ko na yun
suplada at may pagkamata pobre. Namimili kung sinong kakausapin. Kaya nagtatao kung bakit kanya kinakausap eh. Talaga? Kaya ba wala silang kasambahay dahil sa ugaling nila? Ang laki kaya ng bahay nila. Marami naman silang naging kasambahay. Kaso nga lang walang makatagal. Pati nga si Kuya Marco eh. Nahawa na rin sa ugali ng asawa niya eh. Nakakatakot pala kung papasok sa bahay nila tapos biglang may nawala. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kahit imbitahin kang pumasok, mahirap na. Ginawa na nila yan dati. Meron silang napagbintangan dati? Oo, yung labandera nila Ate Mildred. Mabuti na lang palaban si Manang. Ganun pala talaga ang ugali nila. Noon ko lubos na unawaan ang lahat. Kaya pala ayaw man lang nilang masilip ko ang bahay nila. Ang mga sinabi ng asawa ko, ang nag-udyok sa akin na sabihin na naglaba at na malansya ako sa hipag niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Kaya pala mabait sa'yo eh. May kailangan siya sa'yo. Kasi sinabi rin kasi ni Ate Regina na wag ko nang sabihin sa'yo. Baka daw kasi masamain mo. Tsaka gusto ko rin kasing kumita kahit papano. Hindi ko naman alam na ganun ugali niya eh. Huwag ka na ulit mamamasukan sa kanila. Sa sobrang sela ng hipag ko, baka tumutulong ka na, meron pa rin siyang masasabi sa'yo. Oo, hindi na. Huli na yung ginawa ko kanina. Kinabukasan, walang pasok. Nag-iiya si Joel na mamasyal naman daw kami. Lihim naman ako natuwa dahil mabibigo si Ate Regina sa plano nito. Nung umalis kami ng araw na yun, sinadya kong magyayapang kumain sa labas para kako hindi na magluluto sa bahay. Pasado 8:00 na kami umuwi ng bahay. Kinabukasan, habang nagwawalis ako, nakatayo sa may gate nila si Ate Regina habang nakatingin sa akin. Matamis ko siyang nginitian at binati. Mukhang maganda ang gising mo ah. Opo, namasyal po kasi kami kahapon ni Joel. Marami po palang magagandang pasyalan dito sa lugar nyo. Hindi naman kasi to katulad ng pinanggalingan mong probinsya. Nakukonti lang ang mapapasyalan. Oo nga po, nag-enjoy nga po ako kahapon eh. Ginabi na rin kami ng uwi. Maiba nga pala ako. May gagawin ka ba bukas? Meron po. Ganun ba? Magpapalinis sana ako ng bahay eh. Marami po kasi akong gagawin bukas te at sa mga susunod na araw. Sabihan mo lang ako kung kailan ka pwede ha? Sige po te. Nagpaalam na agad ako na papasok na sa loob ng bahay. Naisip kong hindi naman kailangan sobrang pakikisama sa mga taong ayaw naman sa akin. Minsan kinausap kami ni Ate Mildred. May reklamo daw kasi sa akin ang hipag nila. Isa na ron ang hindi maayos na paglalaban ng mga damit nila. Hindi ko daw inayos man lang. Amoy kulob di umano. Kailangan pa daw nilang ulitin ang paglalaba. Kinuwento pa sa kanila ng hipag na bigla na lang daw akong pumapasok sa loob ng bahay nila. Naagad ko namang itinanggi. Naku, hindi po totoo yan. Hindi ko pa nga po nakikita ang loob ng bahay nila eh. Hanggang labas lang po ko. Ang hirap kasi sa hipag nating yan, akala mo kung sino sang renang mag-utos dito. Gusto niya lagi siyang nasusunod. Huwag silang humingi ng pabor sa asawa ko kung maninira lang din sila. Akala mo kung sino siya. Dati rin naman siya nakatapak sa lupa. Iyaan na lang natin. Baka nga hindi maganda ang paglalaba ko. Pinagbawalan na rin ako ni Joel na tanggapin ang mga pinagagawa sa akin ng hipag nila. Mahirap na raw. Baka kung ano pang paninirang gawin sa akin. Kahit maliit na pabor, wag ko na raw tanggapin. Ganun pala talaga ang ugali ng hipag mong yun. Kaya nga kami nagkagalit ang magkapatid dahil sa kanya. Kaya pinili ko na lang na tanggapin yung alok sa akin ng boss ko na sa malayong madestino. Anong ginawa ni Ate Regina sa inyong magkapatid? Kung ano-anong panunulusyon niya sa asawa. Si kuya naman, keso asawa niya, agad siyang naniwala. Noon pa mabigat ang loob ko sa babaeng yan. Pinapakisamahan ko lang siya dahil kay kuya.
Iwasan na lang siguro natin sila para wala nang maging gulo. Hindi na rin ako masyadong makikipag-usap. Ayoko naman dahil sa akin mag-aaway kayo. Wala ka namang ginagawa eh. Natutuwa nga siya sina ate dahil marunong ka makisama. Mahirap kasi kapag ganyan ang ugali ng pakikisamahan mo. Tingin ko pa minamaliit niya ako. Kaya lang naman siya nakapag-aral dahil nagkataon na matalino siya at nabigyan ng scholarship. Wala siyang karapatan na maliitin ka dahil nagkataon na nakatapos siya. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Mabuti pa nga. Mauungat lang kasi ang nakaraan. Mula noon, hindi na namin pinag-usapan ng hipag ni Joel. Kahit nakikita ko siya sa labas, tipid ko lang initian pero hindi na ako nakikipagkwentuhan. Minsan nagsasampay ako ng mga nilabhan kong damit namin nang lumapit sa akin si Ate Regina. Risa, baka naman pwede mo na akong ipaglinis ng bahay ko? Pasensya na po talaga ate. Marami talaga akong ginagawa ngayon eh. Ano naman ang ginagawa mo? Wala ka naman trabaho ah. Ako nga, kahit nasa bahay, may trabaho ako. Kaya gusto ko na magpalinis. Kasi sa isang linggo balik opisina na naman ako. Ang totoo po niyan, ayaw na po ni Joel na magtrabaho ako sa inyo. Nagsumbong ka sa kanya? Naku, hindi po ate. Nakarating po sa amin na may reklamo po pala kayo sa serbisyo ko. Tsaka po alam naman po ninyo na hindi po ako nakakapasok sa loob ng bahay niyo. Bakit naman po kailangan niyo yun sabihin? Wala akong sinasabi na ganyan. Mabuti nga kinukuha ko pa ang serbisyo mo. Diba, ikaw ang may sabi na gusto mong kumita rin? Oo nga po pero hindi niyo naman po gusto ang serbisyo ko eh. Baka naman ikaw lang ang may ayaw. Tapos ako pa yung binabaliktad mo. Nako, hindi ko po gawain na manira ng kapwa ko. Hindi po ako ganun pinalaki ng mga magulang ko. Kung ayaw mo, sabihin mo na lang ng maayos, hindi yung marami ka pang sinasabi. Galit na tinalikuran ako ni Ate Regina. Para naman akong ipinako sa kinatatayuan ko. Nakita ko pa nang salubungin ni Kuya Marco ang asawa at tila nagsusumbong si Ate Regina rito dahil palingon-lingon pa sa akin. Tinitigan naman ako ng matalim ni Kuya Marco. Parang gusto kong lumubog na lang sa kinatatayuan ko dahil sa titig nilang mag-asawa. Nung gabi narinig ko ang pagdating ni Joel. Pero hindi agad siya pumasok sa loob ng bahay namin. Nagtaka naman ako kaya lumabas ako. Nakita ko siyang nasa kabilang bahay at kausap ang Kuya Marco niya. Bigla akong kinutuban ng masama kaya pumasok na lang ulit ako. Hinintay ko na lang si Joel na pumasok. Maya-maya lang nandyan na siya. Bakas ang inis sa buong mukha nito. Kinausap ako ni Kuya Marco. Nagsumbong raw sa kanya si Ate Regina. Anong mga sinabi daw? Ang dami mo raw sinabi kanina. Bastos ka raw at sumasagot-sagot ka raw. Wala naman ako sinabi na masama sa kanya eh. Magalang pa nga ako sa kanya kanina eh. Siya naman tong lumapit sa akin. Gusto niya kasi magpalinis ang bahay nila. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Ganun talaga ang hipag kong yun. Bakit ganun si Ate Regina? Alam niya na wala akong ginagawa sa kanya. Sila pa nga itong may atraso sa akin eh. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa akin. Kung ano-anong masasakit na salita ang binitiwan nila sa akin. Mas boto sila sa dati mong nobya kaysa sa akin. Kahit mas gusto nila si Sonia, ako pa rin na masusunod. Hindi ako papayag na apihin ka nila. Akong bahala. Napahagulgul na lang ako ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko pinagkakaisahan nila ako. Kahit kakampi ko ang asawa ko. Pakiwari ko malaking pagkakamali na nandun ako sa lugar nila. Inalo naman ako ng asawa ko. Hayaan na lang daw namin. Ganun na daw kasi ang hipag niya. Siya naman daw ang haharap kung sakali na may gawin sa aking hindi maganda. Mula nun tuluyan na akong umiwas. Makita ko pa lang si Ate Regina sa labas. Pumapasok na ako sa loob ng bahay.
Umiiwas na rin ako ng tingin. Nagkukunwari na lang ako na walang nakikita. Akala ko nun kapag ganun ang ginawa ko, matatahimik na kami pareho. Hindi pala. May panibago na naman kasing sumbong ang hipag ko sa asawa niya. Kinausap na naman ni Kuya Marco ang asawa ko. Doon na nagkasagutan ng magkapatid. Ang sela naman ng asawa mo. Walang ginagawa sa kanyang asawa ko. Kaya tigilan niyo kami. Bastos ka na rin. Nahawa ka na sa asawa mong probinsyana. Ano ngayon kung probinsyana ang asawa ko? At least marunong makisama. Marunong ba yung makisama? Binabastos niya ang asawa ko eh. Akala mo kung sino siya rito. Ano ba kasi pinaghihimutok niyo mag-asawa? Umiiwas na nga yung tao eh. Hinahanapan niyo pa rin ang butas. Pagsabihan mo ang asawa mo para hindi tayo nagkakagulo rito. Kayo lang naman itong nanggugulo eh. Nananahimik kami rito. Nagulo lang naman tayo rito mula nang dalhin mong babae nga dito. Oras na magsumbong na naman sa akin ang asawa ko. Anong gagawin mo? Subukan mo lang na kantiin ang dulo ng daliri ng asawa ko. Magkakasubukan tayo. Wala ka ng galang. Hindi mo na ako nirespeto na mas matanda sa'yo. Hindi naman kasi ka-respeto ang inaasal nyo eh. Talaga bang sinusubukan mo ako, ha? Sige, tuloy mo. Suntukin mo ako. Patunayan mo na mas matanda ka. Diyan ka lang naman magaling eh. Nagtagisan ng titig ang magkapatid. Mabuti na lang dumating ang bayaw at kapatid ni Joel. Sila ang umawat sa pagtatalo ng dalawa. Namuntikan nang mauwi sa pagsasakitan. Hindi kasi ako makalabas ng bahay. At nakikinig lang ako sa pagtatalo ng dalawa. Natatakot din kasi ako na baka ako mapagbuntunan ng galit ni Kuya Marco. Sa mga salita pa nga lang niya, para na yung patalim na sumusugat sa akin. Nagpupuyos pa rin sa galit ang asawa ko nang pumasok sa bahay namin. Kung bumalik na lang kaya ako sa probinsya namin. Bakit naman? Iiwan mo na lang ako basta? Kesa naman sa magkagulo kayo ng dahil sa akin. Wala sa iyong problema. Naki Ate Regina. Hindi rin kasi makontrol ni Kuya dahil hipag ko mas malaking kinikita at tagpatayo ng bahay nila eh. Kaya nga eh. Mas may pera sila kesa sa atin. Kaya siguro gusto nila maging sunod-sunuran tayo sa kanila. Hindi naman ako papayag na maging tao-tauhan na lang nila. Palibasa sila ang mas nakakaangat. Hindi naman tayo humingi sa kanila ng pagkain natin eh. Hay, may mga tao pala talaga na kahit may mas pinag-aralan, hindi naman ginagamit. Katulad ni Ate Regina, hindi ko alam kung bakit ganun ang ugali niya. Nasobran sa talinong hipag ko. Gusto lagi siyang bida. Hindi na lang ako umimik. May naglalaro kasi sa aking isipan ng mga sandaling yun. Nang sulyapan ko si Joel, bakas pa rin sa kanya ang galit. Matapos ang insidenteng yun, mas lalo ako nagpakaiwas-iwas sa mag-asawa. Maging si Joel, kahit nag-iimbita si Ate Mildred na sa kanila maghapunan, nagdadahilan na lang kami na may gagawin. Alam kasi namin na nandun din ang mag-asawa. Mahirap nang magawa na naman kami ng kwento. Sa totoo lang, pakiramdam ko lumilit ang ginagalawan natin dito. Talaga bang magtitiis na lang tayo dito? Alam mo naman na nandito ang trabaho ko, hindi ba? Pwede naman na umuwi muna ako sa amin. Hindi ba pinag-usapan na natin yan? Wala tayong kasalanan sa kanila. Hanggat narito tayo sa bahay natin, wala silang pakialam sa atin. Hindi na lang ako nakipagtalo pa kay Joel. Napapansin ko kasing umiinit agad ang ulo niya kapag napag-uusapan ng kapatid at hipag niya. Nagpadala na lang ng pagkain si Ate Mildred sa amin dahil nauunawaan nito kung bakit hindi kami nakapunta. Kay Aling Ida niya yung pinadala. Kapag kasi may handaan sa kanila, ipinapatawag niya ang matandang babae para maging tagaligpit. Maraming salamat po, Manang. Wala yon. Alam mo, natutuwa ako sa iyo. Unang kita ko pa lang sa iyo. Alam kong may kakaiba na sa iyo. Minsan magkwentuhan tayo. Sige po. Lagi lang naman ako nandito sa bahay eh.
kumatok lang po kayo. Isa sa mga araw na to, dadalawin kita. Magaan ang loob ko sa matandang babae. Sa kabila na maraming beses ko siyang nahuhuli na makahulugan ng tingin sa akin. Binaliwala ko na lang yun dahil baka ganun lang talaga siya. Dahil napansin kong laging nasa bahay ni Ate Mildred si Ate Regina, pinili ko na lang na wag lumabas ng bahay. Napapansin ko kasi, lagi itong nakasilip sa gawin namin. Baka naghahanap na naman ng butas na pwede kaming isumbong sa asawa nito. Nanonood lang ako ng TV nang makarinig ako ng mga sunod-sunod na katok. Tumayo agad ako at binuksan yun. Ang galit na mukha ni Ate Regina na pagbuksan ko. Bakit po ate? Nagtatanong ka pa? Hindi po kita maintindihan ate. Hindi na nga po ako naglalalabas ng bahay eh. Yun na nga eh. Parang nagpapakasanta-santita ka. Pinapalabas mo sa mga taga rito na inaapi ka. Naku po, wala po akong ganyang intensyon. Maniwala po kayo. Umiiwas na nga po kami eh. Pansin niyo naman na hindi na kami lumalabas ng bahay kahit imbitahan pa kami ni Ate Mildred. Alam mo ba na kinausap nila kami? Para bang kami ngayon ang lumalabas na masama at kontrabida. Kaya ka siguro umuwi dito para pag-away-awayin kami rito. Hindi po totoo yan. Niisipin ang bagay na yan, hindi ko po magagawa. Huwag niyo naman po akong pagbintangan. Kahit wala pa akong pinag-aralan, hindi pa ako gumagawa ng kwento para mapasama ang ibang tao. Anong ibig mo sabihin? Sinasabi mo ba na gumagawa ako ng kwento para siraan ka? Sa mismong bibig niyo po yan nanggaling. Ba't sinisiguro kung makakarating to sa asawa ko? Sige lang po, diyan naman po kayo magaling. Ngayon niyo po sabihin na hindi niyo pinag-aaway ang magkapatid. Ang kapal naman ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Sabi po ni Joel matalino daw po kayo. Kaya po nakatapos kayo ng pag-aaral. Bakit po sa inaasal niyo, daig niyo pa po ang walang pinag-aralan? Lalong nalukot ang mukha ni Ate Regina. Kitang-kita ko tuloy ang mga kulubot niya sa mukha. Noon ko lang napagtanto na hindi naman talaga magandang hipag ng asawa ko. Kulang na lang lumuwa ang mga mata nito sa tindi ng galit. Kuyong din ang dalawa nitong palad. Nagdadabog na humakbang ito pabalik sa bahay nila. Nakahinga naman ako ng maluwag, pero naroon pa rin ang agam-agam ko. Tsak kasi na anumang sandali, susugod dito sa amin si Kuya Marco. Nang dumating ang asawa ko, agad kong sinabi ang nangyari. Sinubukan ko namang umiwas pero napuno na rin ako. Nananahimik ako sa bahay natin. Basta na lang siyang sumugod. Para siyang hindi nag-aral sa inaasal niya. Tama lang naman ang ginawa mo eh. Wala siyang karapatan na pagsalitaan ka rito sa pamamahay natin. Kapag dumating si Kuya Marco, ako ang haharap sa kanya. Huwag ka na lalabas. Tumango lang ako. Nung naghahapunan na kami, narinig namin ng malakas na boses ni Kuya Marco. Gaya na napag-usapan namin, siya lang ang humarap sa kuya niya. Ilabas mo ang babae niyan! Ano naman ang kasinungalingan sinabi ng asawa mo? Rantado ka! Huwag na huwag mong sasabihin sinungaling ang asawa ko! Yang asawa mong sinungaling! Mahiling magpaawa! Talaga lang ha? Hindi na nga naglalabas yung tao eh. Siya pa palang mahilig magpaawa. Yung ang asawa mo eh. Basta lang sumusugo dito sa bahay namin. Tama lang na pagsabihan niya ang asawa mo. Pasalamat nga siya. Hindi namin siya sinita sa mga palpak na trabaho na ginawa niya sa amin. At tuwing ang probinsyana wala namang alam sa paglalaba. Alam naman talaga natin na walang tatagal na kasambay sa inyo eh. Dahil sa sama ng ugali niyo. Anong sabi mo? O bakit? Totoo naman ah. Tsaka ikaw kuya, simula naman pang-asawa mong babaeng yon, ang laki na ng pinagbago mo. Naging sunod-sunuran ka lang sa kanya. Hindi na natuloy pa ni Joel ang iba pa niyang sasabihin dahil sinuntok na siya ni Kuya Marco. Dumating naman sina Ate Mildred at Ate Josie kasama ang mga asawa nila para umawat. Dahil parehong galit,
Nahihirapan ang mga bayaw nila na paghiwalayin sila. Muntikan pa nga silang masuntok. Buti na lang mas malakas sila kesa sa dalawa. Bastos! Walang modo! Hindi mo na ako nirespeto! Bakit naman tayo respetuhin? Wala kang sariling disposisyon eh. Tau-tauhan ka lang ng asawa mo. Palayasin mong babae yan dito. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay niyo rito. Sino ka para utusan ako? Bahay ko to. Mananatili rito si Risa. Yung asawa mong pagsabihan mo. Mukha lang siyang kagalang-galing sa postura. Pero masahol pa sa pagiging palingkera lumalabas sa bibig niya. Nagpumigla si Kuya Marco. At nang malapitan muli niya si Joel, muli niyang sinuntok ito. Umawat na rin ang iba naming kapitbahay na nakarinig sa pag-aaway ng magkapatid. Ako naman, gustuhin ko mang lumabas. Mas nanaig sa akin ng takot. Hindi ko rin nakitang lumabas si Ate Regina. Marahil katulad ko, takot din ito madamay. Nang humupa ang gulo, kinausap ni Ate Mildred ang dalawa sa bahay nila. Pinasama ako ni Ate at pinatawag din si Ate Regina. Sinermonan muna nitong dalawa bago sinabihan din si Ate Regina na tigilan ng ginagawa nito. Lalo lang daw nitong pinag-aaway ang magkapatid. Muling naging mainit ang pagtatalo nila. Samantalang ako, nanatiling tahimik lang sa isang tabi. Ilang beses ko din nakita ang matatalim na sulyap sa akin ni Ate Regina. Hindi rin nagkaayos kagabi. Puro pagbabanta pa ang natanggap namin sa mag-asawa. Ako naman, unti-unti nang umaahon ng galit dito sa dibdib ko. Puro masasama na ang pumapasok sa isipan ko. Kahit panig sa amin si Ate Mildred, may ibang tao at kamag-anak nilang pumapanig sa mag-asawa. Kahit hindi naman nila alam ang totoong kwento. Alam naman naming dahil yun sa mas mapera ang mag-asawa. Ayos lang ba na maiwan ka rito mag-isa? Lagi naman ako naiiwan mag-isa dito. Huwag kang tumawa, seryoso ako. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh, pagkatapos sa mga nangyari. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin. Nandyan naman sina Ate Mildred eh. Hindi naman nila ako pababayaan. Naisip ko na tama ka. Mabuti pang umalis na lang tayo rito. Tayo na lang ang umiwas. Tatapusin ko na yung trabaho ko rito. Umuwi lang tayo sa inyo. Doon na lang ako maghahanap ng trabaho. Tama lang. Sa tingin ko, hindi rin tayo magkakaroon ng katahimikan sa lugar na to. Nang makaalis si Joel, pumasok ako sa silid namin. Kinuha ko ang kahon na isinama ni Nanay sa mga gamit ko. Hindi ko akalain na magagamit ko ang bagay na inaayawan ko noon pa. At sa mismong kapamilya pa ng asawa ko. May mga litrato akong nahalungkat sa mga lumang gamit ng asawa ko. Meron doon litrato lang ng mag-asawa. Bata pa sila doon at mukhang bagong kasal lang. May imbingiting sumilay sa labi ko. Sa kwarto sa itaas ko isinagawa ang kulam para sa mag-asawa. Wala akong tigil sa pagbigkas ng Latin habang paulit-ulit kong inaalala ang mga ginawa nila sa amin. Pinatakan ko ng kandila ang buong mukha ni Ate Regina hanggang hindi na makita ang mukha nito. Kinabukasan, walang pasok si Joel. Kaya hindi ko nagawa ang parusa ko kay Kuya Marco. Habang nasa sala kami, nakarinig kami ng malakas na sigaw. Agad na tumayo si Joel at sumilip sa may bintana. Ako naman nanatiling nakaupo lang sa sofa at nakatuon ang paningin sa pinanonood ko. Ano kaya nangyari kay Ate Regina? Bakit? Ano bang nakita mo? Buhat-buhat siya ni Kuya Marco eh. Ayun oh, dadalhin sa ospital. Nandun na rin sina ate. Sa kanya ko lang tatanungin mamaya. Baka umpisa na yan ang karma nila. Minsan kasi, kung anong lumalabas sa bibig natin,
siyang bumabalik din sa atin. Siguro nga totoong may karma. Pero mga yon, malabo namang tamaan ng karma. Puro biyaya pa nga dumadaling sa kanila eh. Hindi naman lahat ng biyaya galing sa taas. Ang lahat ng swerte may hangganan. Parang kakaiba ka ata magsalita ngayon. Huwag mo na lang akong pansinin. Mabuti pa, mamasyal na lang tayo. O sige, alam ko naiinip na rin lagi dito sa bahay. Habang nagsasaya kami ni Joel sa pamamasyal, alam kong naghihirap naman si Ate Regina. Kumain na rin kami sa labas para pagdating sa bahay ay magpapahinga na lang kami. Kinabukasan, maagang umalis si Joel para pumasok sa trabaho. Habang nagsasampay ako ng mga damit namin sa labas, panaka-naka ko naririnig ang matinis na hiyaw ni Ate Regina sa bahay nila. Tuwing sumisigaw siya, napapangiti naman ako. Muli ako nagsagawa ng isang orasyon. Sa pagkakataong yun, mas matindi ang balak kong gawin. Kinuha ko ang mga garapon na kinalalagyan ng iba't ibang insekto. Sa salitang Latin, mas mariin ang bawat pagbigkas ko ng mga salita na lalong magpapahirap kay Ate Regina. Dahil sa sobrang tuwa ko, hindi ko na napigilan na mapahalakhak. Sa bahay ng mag-asawa, nagsisigaw si Ate Regina. Nang makita na may naglalabasan ng mga uod sa sugat sa kanyang mukha. Marco! Alisin mo mga uod sa mukha ko! Nakakadiri! Alisin mo! Teka lang, lalong dumadami. Ano bang gagawin ko? Bahala ka! Basta tanggalin mo ang mga to sa mukha ko! Teka, hihingi ako ng tulong. Hindi magkamayaw si Kuya Marco kung paano tatanggalin ng mga uod sa mukha ng asawa. Mas malaki pa kasi sa butil ng bigas ang mga to. Kahit siya, nandidiri at gusto nang maduwal. Nang hindi na nakatiis, tinawag niya ang mga kapatid at nagpatulong. Kahit ang mga to ay napahiyaw na makita ang sitwasyon ng hipag nila. Nung gabi, tsaka lang nalaman ng asawa ko ang sitwasyon ng hipag nito. Nang puntahan kami ni Ate Mildred, tumungo na lang ako para hindi nila makita ang pagngiti ko. Nang makaalis si Ate Mildred, tsaka lang nagsalita si Joel. Totoo nga yata ang karma. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Tama lang yun sa kanya. Maldita kasi siya eh. Libre lang naman maging mabait sa kapwa, pero hindi pa niya magawa. Kakaawa pa rin ang sitwasyon niya. Baka nga daw hindi na nakapasok sa trabaho eh. Sirang-sira daw ang mukha eh. Kulang pa nga yun. Hindi ka dapat maawa sa babaeng yun. Hindi kita masisisi kung wala kang nararamdaman na simpatya sa hipag ko. Kahit naman sino malagay sa sitwasyon mo eh. Salamat at naiintindihan mo ko. Tuluyan nang hindi lumabas ng bahay si Ate Regina. Ayaw na rin ito magpatingin sa doktor. Dahil pakiwari daw nito, lalong lumalala ang kalagayan niya. Nang pumasok na sa trabaho si Joel, dali-dali akong umakyat sa taas at nagsagawa muli ng orasyon para naman kay Kuya Marco. Kahit kapatid pa siya ng asawa ko, hindi ko rin palalampasin ang mga masasamang sinabi niya sa akin. Kinuha ko ang litrato niya. Itinapat ko yun sa nakasinding kandila. Habang nasusunog ang bahagi ng litrato niya, binigkas ko naman ng salitang Latin para sa sumpang igagawad ko sa kanya. Kinabukasan nabalitaan na lang namin na hindi ito makalakad. Ang isang binti nito ay nangingitim na parang nasunog. Dumadaing ito sa matinding sakit. Inuumpog na nga nito ang ulo para matapos na ang paghihirap nito. Habang nagdurusa ang mag-asawa, wala namang kasing sayang nararamdaman ko. Kasalukuyan ako nagwawali sa labas ng bahay.
nang dumating si Aling Ida. Pwede ba tayo mag-usap, Iha? Sige po, tara po sa loob. Pasensya ka na kung naabala kita sa ginagawa mo. Hindi naman po. Pwede ko naman pong ituloy yun mamaya. Ang totoo niya, nung isang araw pa kita gustong makausap, hindi lang ako makakuha ng tiyempo. Hinihintay ko nga po kayo na puntahan ako eh. Naisip ko baka marami rin kayong ginagawa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iha. Alam kong ikaw ang nasa likod ng pangyayari sa mag-asawa. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka nang magkaila. Hindi naman kita isusumbong. Gusto nga kitang balaan na mag-ingat ka. Baka matuklasan nila ang sekreto mo. Ginawa ko lang po yun para makagante sa kanila. Hindi naman siguro lingid sa inyo ang kasamaan nila, di ba? Sa akin man marami din silang ginawang masama. Lalo na si Regina. Sa ginawa mo, para mo na rin akong iginante. Pero nag-aalala ako sa iyo. Baka mamaya makahanap sila ng albularyo na makakatuklas sa totoong nangyari sa kanila. Tingin ko po hindi sila naniniwala sa albularyo. Kaya hindi nila malalaman ang totoong nangyari sa kanila. Mag-iingat ka pa rin. Ang mabuti pa, umuwi na lang kayo sa probinsya nyo. Lumayo na lang muna kayong mag-asawa. Iyan po talaga ang plano namin ni Joel. Tinatapos lang po niya ang trabaho dito. O paano? Aalis na ako. Yun lang naman ang sadya ko. Basta yung sinabi ko, mag-iingat ka. Opo, maraming salamat po sa inyo. Nang makaalis ang matanda, umakyat na lang ako sa taas. Pinagmasdan ko na lang ang mga insekto sa loob ng garapon. Iniisip ko kung alin sa mga yun ang gagamitin ko kay Kuya Marco. Dinampot ko ang garapon na may lamang alupihan. Napangiti na lang ako sa naiisip kong gawin sa hilaw kong bayaw. Kahit anong pigil ko sa sarili, napapahalakhak pa rin ako. Nung gabing naghahapunan kami, isang malakas na sigaw ang narinig namin ni Joel sa bahay ng mag-asawa. Nagkatinginan muna kami bago tumayo si Joel at pinuntahan ang bahay ng kuya niya. Nagtagal din sa kabilang bahay si Joel. Inaantok na ako nang bumalik siya. Anong nangyari? Ang lala na nangyari kay Kuya Marco. Tingin ko, hindi doktor ang kailangan nila. Anong ibig mong sabihin? Yung binti niya kasi nabubulok, pinamamahay ng alupihan. Ha? Talaga? Paanong nangyari yun? May palagay ako na kinukulam ang mag-asawa. Sino naman kaya ang gagawa nun sa kanila? Sa bagay, masama nga pala mga ugali nila. Alam kong hindi sila naging mabuting tao. Pero sobra naman ang nangyayari sa kanila. Ang isang inaalala ko, baka tayo mapagbintangan eh. Aba, wala silang ebidensya. Huwag silang basta magbibintang. Kinausap nga ako ni Ate Mildred eh. Kahit daw kinakain na ng udang buong mukha ng hipag namin, iniisip pa rin na baka kagagawan mo daw ang nangyayari sa kanya. Baka daw ikaw ang nagbigay ng sumpa sa kanya. Ibang klase rin talaga eh, no? Hindi pa rin nagbabago. Ang mga ganong tao, wala na talagang pagbabago. Sinabi nga ni Ate Mildred na mas makakabuti nga raw siguro kung lalayo na lang muna tayo. Para daw hindi tayo mapag-initan. Mabuti pa nga siguro. Baka yung katiting na awa ko sa mag-asawa na yan, tuluyan pang mawala. Kinausap ko na yung boss ko kanina. Nagsabi na rin ako. Naiintindihan naman niya. Basta kapag daw bumalik ako, kailangan ko ng trabaho, kontakin ko lang daw siya. Ang bait naman ng boss mo. Mabait talaga yun. Inaayos ko na nga yung iba nating gamit eh. Para handa na kapag umalis na tayo. Sayang nga lang tong bahay natin. Nangihinayang din naman ako eh. Tsaka maraming magagandang alaala din ang bahay na ito eh. Ito lang din ang tanging alaala sa akin ng mga magulang namin. Kitang-kita sa mukha ng asawa ko ang lungkot na muli niyang iiwan ang bahay namin.
Kahit ako, nalulungkot din. Isang umaga, habang naglilinis ako ng bahay, may kumatok sa pinto. Sa pag-aakalang si Ate Mildred yun, nabanggit kasi niya na pupunta ngayong araw dito. Binuksan ko yun nang may nakapaskil ng ngiti sa mga labi ko. Ngunit napalis din yun nang mabungaran ko si Ate Regina. Mabuti na lang napigilan kong wag mapasigaw sa itsura nito. Malalim kasi ang ukab nito sa mukha. Sariwa pa yun, kaya mamula-mula pa. Matalim din ang titig nito sa akin. O ano? Masaya ka na ba? Ate, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigurado ako may kinalaman ka sa nangyari sa amin ng asawa ko. Huwag ka na magkaila. Huwag kang magbibintang, ate. Wala kang ebidensya. Hindi ko na kailangan ng ebidensya. Natitiyak ko na may kinalaman ka, kaya umamin ka na. Wala akong aaminin dahil wala akong alam sa nangyari sa inyo ni Kuya Marco. Dapat nga hindi ka na magtaka pa. Sa sama ng ugali niyong mag-asawa, marami talagang galit sa inyo. Baka isa sa kanilang nagpakulam sa inyo. Kulam? Tama. Ikaw ang nagpakulam sa amin. Umamin ka na. Wala akong aaminin, sabi eh. Hindi ko inaasahan na biglang hihilahin ni Ate Regina ang buhok ko. Pilit ko naman yung hinihila hanggang magpambuno kami. Naisalya ko siya sa lupa. Pareho kami natigilang sandali bago tinitigan ako ng masama ni Ate Regina. Tumayo rin agad ito at saka ako dinuro-duro. Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin! Ikaw ang nagpakulam sa amin! Malalaman ng maraming tao na isa kang mangkukulam! Sige lang, ate. Ipagkalat mo. Total dyan ka naman magaling, di ba? Ang magkalat ng mga gawa-gawa mong kwento. Hindi ko na hinintay pa na makasagot si Ate Regina. Agad kong isinara ang pinto at napasandal pa nga ako rito. Nakaramdam din ako ng takot sa pagbabanta ni Ate Regina. Lalo tuloy ako nagpuyos sa galit sa kanya. Nagmamadali akong umakyat sa taas. At saka kinuha ang isa pang garapon na naglalaman ng malalaking uod. Pagkatapos kinuha ko ang itim na libro. Parang gusto ko na naman mapahalakhak sa saya sa naiisip kong plano. Kinabukasan, isang matinis na tilina naman ang narinig namin sa bahay ng mag-asawa. Hindi man lang tuminag si Joel para tignan ang nangyayari sa kabilang bahay. Hindi mo ba sila pupuntahan? Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, hayaan na lang natin sila. Nasanay na ako sa ugali ng hipag mo. Dapat masanay ka na rin. Tsaka konting tiis na lang naman. Aalis na rin naman tayo dito eh. Sa bagay nga. Ano nga kayang nangyari na naman sa hipag mo? Bakit sumigaw? Baka nagkaroon na naman ng uod ang mukha niya. Hanggat hindi siguro niya binabago ang pag-uugali, hindi titigil ang karma sa paniningil sa kanila. Si Kuya Marco nga. Baka putulin ng paa, sabi ni Ate Mildred. Talaga? Ganun pala kalalang nangyari sa kanya. Kung tama ang hinala ko, palaisipan pa rin sa akin kung sino ang gagawa nun sa kanila. Huwag ka na magtaka pa. Sa ugali nilang yun, hindi na nakakapagtaka na marami silang kagalit. Mahirap hulaan kung sino. Tsaka mahirap magbintang. Kaya gusto ko rin malaman. Tayo kasi pinaghihinalaan eh. Lalo na sila magdududa kapag umalis tayo. Hindi na mahalaga sa akin kung tayo man ang pinaghihinalaan nila. Basta malinis ang konsensya natin. Gusto lang natin makapamuhay ng tahimik. Tama ka. Hanggat narito tayo, hindi tayo matatahimik. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap naming yun, nabalitaan na lang namin na dinala sa ospital si Kuya Marco. Kailangan na daw kasing putulin ang binti nito sa mga susunod na araw. Pero kailangan muna siyang obserbahan bago isagawa ang operasyon.
Bakas kay Joel ang pag-aalala. Pero hindi siya nagbigay ng komento tungkol sa kapatid. Nagpaalam na rin kami sa mga ate niya. Kahit nalulungkot, nirespeto naman nila ang desisyon namin. Bukas kasi ng hapon ang alis namin. Sadya yatang may mga bagay na hindi papabor sa akin. Lalo't masama ang ginawa ko. Hindi ko kasi akalain na aakyat si Joel sa taas. Nakita niya ang mga ebidensya na magpapatunay na akong kumukulam sa mag-asawa. Galit na hinarap niya ako. Anong ibig sabihin nito, Herisa? Iyaan mo ako magpaliwanag, Joel! Ano pang ipapaliwanag mo? Alam ko na ang lahat. Paano mo ito nagawa sa sarili kong pamilya? Tinanggap kita. Tinanggap ka ng pamilya ko. Pero hindi yung mag-asawang yun! Kahit ano pang ginawa nila sa'yo, hindi ka dapat gumanti sa ganitong paraan. Wala na tayong magagawa. Ginawa ko na, nakaganti na ako. Bawiin mong kulang mo sa kanila. Huwag mong sirain ang buhay nila. May anak pa silang umaasa sa kanila. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala na tayong magagawa pa. Hindi ko na mababawi pa ang sumpa. Dismayadong napatitig sa akin si Joel. Bago sinulyapan muli ang mga ginamit ko para makaganti sa mag-asawa. Walang salita na umalis siya sa bahay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ilang araw na rin siyang hindi umuuwi. Hindi na ako nakatiis na hindi magtanong kay Ate Mildred. Sabi nito, minsan lang nila nakita ang asawa ko na dumalaw sa kapatid nilang si Kuya Marco. Lumipas ang 1 linggo. Tsaka lang umuwi si Joel. Ang laki na ng pinagbago nito. Maging sa pakikipag-usap sa akin. Nandito ka pa rin? Hinihintay kita. Kung gusto mong umalis, ikaw na lang. Wala akong balak na sumama sa'yo. Ganun ba talaga katindi ang galit mo sa akin? Kung sasama ako sa'yo, sa tingin mo kaya matatahimik ako? Baka mamaya makagawa lang ako ng maliit na pagkakamali. Kulamin mo rin ako. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nagdurusa ang mag-asawa ng dahil sa'yo. Ginawa ko lang naman yun dahil sa pag-aapi nila sa atin. Masama pa rin ang gumanti sa ganung paraan. Talaga bang hindi na natin maaayos ang pagsasama natin? Sa tingin ko mas makakabuti na wag muna tayo magkita. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero hihintayin kita sa amin. Hindi ako magsasawa na hintayin ka. Nang araw na yun, umalis ako sa bahay ng asawa ko. Nakita ko pa sa malayo si Aling Ida. Awang-awa siyang nakatingin sa akin. Pero hindi niya ako nilapitan. Umuwi ako sa bahay namin na bigo at sugatan. Ikunuwento ko kay Inay ang nangyari. Ganun daw talaga minsan. Mas matindi ang karma sa taong gumante. Kahit pa mabuti ang intensyon nito. 1 taon ko nang hinihintay si Joel na magpakita sa amin. Pero tuluyan na nga niya akong kinalimutan. Samantala, hindi naman tuluyang naputulan ng paa si Kuya Marco. Humingi ako ng tulong nun kay nanay kung paano mababawi ang sumpa na iginawad ko rito. Nagmakaawa ako sa kanya na tulungang gumaling ang kapatid ni Joel. Tutol man nung una. Dahil mahal ako ni Inay, pinagbigyan niya ako. Wala ka ba talagang balak na sundan ang asawa mo sa probinsya nila? Hindi ko pa naiisip eh. Marami pa akong ginagawa. Dahil ba kay Sonia, kaya nagdadalawang isip ko makipagbalikan sa asawa mo? Hindi yun ang dahilan ko. Nagkalinawan na rin kami ni Sonia. Sinabi ko na sa kanya na wala na akong balak na makipagbalikan sa kanya. Pagkatapos na nangyari sa amin ni Herisa, mas gusto ko muna mapag-isa. Ang laki ng kasalanan namin sa asawa mo. Sana balang araw, makahingi ako ng kapatawaran sa kanya.
Malay natin, napatawad na kayo ni Risa. Mabait naman ang asawa ko eh. Alam mo bang, marami akong natutunan sa nangyari sa amin. Ang pagiging mapagmataas ay walang may dudulot na mabuti sa sarili. Nakatapak ba kami ng ibang tao? Maiksi lang ang buhay. Mas gusto ko na lang na maging mabuti. Kaya kung ako sa'yo, kung ano man ang nagawa kasalanan sa'yo ng asawa mo, patawarin mo na. Matagal ko na naman siya napatawad eh. Sa ngayon kasi, mas gusto ko na muna ng ganitong buhay. Naiintindihan ko. Basta, kapag kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako. Salamat kuya. Alam ko naman na nandiyan lang kayo ng mga kapatid ko eh. Kapag kailangan ko ng karamay. Inilihim ni Joel ang natuklasan niyang sekreto ko. Mahal ako ng asawa ko. Pero naroon ang pag-aalinlangan niya na magsama pa kami. Mas nangingibabaw sa kanya ang takot na may gawin na naman ako kapag may tao akong nakagalit. Yun ang una't huling kulam na ginawa ko sa buong buhay ko. Labis ko yung pinagsisihan dahil sa ginawa kong pagganti. Nawala din sa akin ng lalaking pinakamamahal ko. Sa ngayon magkalayuman kami, natutunan ko na rin tanggapin na kahit mahal ako ng asawa ko, hindi yun sapat para naisin niyang makasama ako. Kontento na rin ako sa buhay na meron ako. Kasama ng pamilya ko. Wakas. Tama kaya na isama mo ko pa uwi sa inyo?